Alam mo, kapag pinag-uusapan natin ang konsepto ng hustisya sa lipunan natin ngayon, sanay na sanay tayo sa isang napakahabang proseso. Yung puno ng mga gray areas. O, yung laging may butas. Tama, sanay tayo sa mga korte na may mga magagaling na abogado, may mga technicalities na pwedeng lusutan, may proseso ng apela, at madalas may puwang para sa negosyasyon o plea bargain. Laging may backdoor, kumbaga. Laging may paraan para mapababa yung sentensya. Totoo yan. Madalas nga nating nakikita na ang hustisya sa mundo natin nakadepende talaga sa kung gaano kagaling ang abogado mo o kaya kung gaano karami ang pera mo. Ang sistema natin ay sadyang nakadisenyo ng may kalabuan kasi mismong tayong mga tao na nagpapatupad nito ay limitado at may kinikilingan. May bias, di ba? Eksakto, may bias. Kaya laging may pagdududa kung nakamit ba talaga ang totoong katarungan o naitago lang ng maayos yung katotohanan. Pero kapag umalis tayo sa modernong sistema ng batas at pumasok tayo sa larangan ng teolohiya, lalo na kapag inilapat natin ang hustisya sa pinakadulo ng kasaysayan, biglang naglalaho ang lahat ng gray areas na yun. Wala ng apela, wala ng technicalities. Okay, himay natin ito. Ang masusing talakayan natin ngayon ay nakatuon sa isang napakabigat at sikat na teksto mula sa Biblia, yung Apokalipsis 20:11 hanggang 15. Yung kilala sa teolohiya bilang The Great White Throne Judgment. Yes, ang paghuhukom sa dakilang puting trono. Ang nakakabigahan nito ay hindi basta-basta sumusupot ang kaganapang ito ng walang konteksto. Para mabigyan ka ng malinaw na larawan, sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan batay sa sinusuri nating teksto, ang paghuhukom na ito ay nangyayari sa pinakadulo. Kumbaga, the very end. The very end talaga. Nangyayari ito matapos ang 1,000 taong paghahari ni Kristo sa lupa at pagkatapos ng tuluyan at pinal na pagkatalo ni Satanas. At ang misyon natin dito sa deep dive na ito ay hindi para mangaral sa iyo o magbigay ng sermon. Oo, hindi tayo magsesermon dito. Nandito tayo para suriin at intindihin ang lohita, ang mga mabibigat na metafora, at ang malalim na mekanismo sa likod ng ideya ng pinal na paghuhukom na ito. Susubukan nating intindihin kung paano niresolvan ang konseptong ito ang pinakamatandang problema ng mundo, yung hindi maparusahang kasamaan ng tao. At iyon mismo ang tanong na gusto nating pag-isipan mo habang nakikinig ka. Naisip mo na ba kung paano'y naayos ang konsepto ng hustisya sa dulo ng panahon ayon sa Biblia? Parang, paano tinutumbasan ang lahat ng hindi nabayarang utang ng kasamaan? Yung mga nakalusot, oo, yung mga diktador na namatay ng mapayapa sa kanilang mga kama, ang mga pagnanakaw na hindi na-trace, ang mga kasalanang walang nakakita. Bago natin pag-usapan kung sino ba ang mga hahatulan, kailangan muna nating ilatag ang napakagrabing setting ng pangyayaring ito. Sinasabi kasi sa teksto na isang malaking puting trono ang lumitaw at ang kasalukuyang lupa at langit daw ay literal na tumatakas o naglalaho mula sa presensya ng nakaupo rito. Ang sabi mismo, wala nang lugar para sa kanila. Grabe yung image na yon. At kung susuriin natin ang physics o kahit ang metaphysics ng paglalarawang iyan, hindi lang ito simpleng pagpapalit ng background scenery. May malalim na theological na dahilan kung bakit inilalarawan ng kalikasan bilang tumatakas. Ano yung dahilan na yun? Kasi ang kasalukuyang pisikal na universo natin ay nababahina na ng kasalanan at pagkasira. Kaya kapag inilantad ito sa dalisay at walang bahid na presensya ng perpektong hustisya ng Diyos, hindi nito kakayanin. Mismong sa ibang bahagi ng mga kasulatan, tulad sa 2 Pedro 3:10, inilalarawan na ang pamamaraan ng paglilinis nito ay sa pamamagitan ng malakas na apoy. Yung parang matutunaw lahat? Oo, isang pinalang pagtunaw ng mga elemento upang linisin ang universo mula sa lahat ng sumpa. Ang matter mismo, ang pisikal na realidad natin ay nagkokolap sa harap ng absolutong kabanalan. Wow. Isang bagay na napansin ko rin rito ay kung sino ang nakaupo sa trono. Sinasabi sa mga pag-aaral na si Jesus mismo ang uupo bilang hukom.
Base na rin sa delegasyon ng otoridad mula sa Diyos Ama na nakasulat sa 1:522. Parang may napakalaking kabalintunuan o irony dito. Paanong irony? Kasi yung figura na pamilyar sa karamihan bilang isang mapagmahal na tagapagligtas, di ba, yung karpintero na nag-alay ng sarili niya, ay siya ring inilalarawan dito bilang ang hindi matitinag at pinal na otoridad ng hustisya. Yung nag-alok ng awa ay siya na ngayong magpapataw ng parusa. Isang matapang na pag-angkin, iyan ng teksto. Ipinapakita nito ang buong saklaw ng kanyang posisyon. Hindi siya nananatiling isang passive na figura sa kasaysayan. Sa sandaling iyon, ang kanyang mismong presensya ang nagiging sukatan ng lahat ng katotohanan. Wala nang debate. Wala na. Walang ibang pamantayan kundi siya. Kung siya ang mismong embodiment o sagisag ng katotohanan, kung gayon ang anumang kasinungalingan o kasamaan ay hindi makapananatili sa harap niya. Gusto kong magbigay ng isang analohiya para mas madali nating ma-imagine yung bigat ng eksenang ito. Isipin mo na, idinemanda ka at nasa loob ka ng isang korte. Tapos, pagpasok ng hukom, ang presensya at otoridad niya ay napakatindi, napakabigat, kaya ang mismong gusali na kinaroroonan mo. Yung mismong building? Oo, yung mga konkretong pader, ang sahig na inaapakan mo. Ang kisame ay literal na nanginginig at sumusubok tumakas palayo sa kanya. Para bang ang mismong mga material na bagay ay natatakot sa kanyang kapangyarihan. Ganyang katindi ang inilalarawan dito. Ngayon, isipin mo, kung ang mismong walang malay na kalikasan ay hindi makayanan ang bigat ng kanyang presensya at naglalaho, paano pa kaya ang mga mortal na individual na nakatayong nakaharap sa kanya na batid ang lahat ng kaniyang mga kasalanan? Magandang transition iyan sa mismong proseso ng paglilitis dahil kung naglalaho na ang paligid at taning ang trono at ang mga nasa sakdal na lamang ang natitira, kailangan na nating tingnan kung paano eksaktong gagawin ang paghuhusga. At sa puntong ito, nagiging masyadong detalyado ang teksto. Nagiging technical, di ba? Oo, hindi ito isang arbitraryong paghuhukom na base lang sa kung ano ang nararamdaman ng hukom sa sandaling iyon. Inilalarawan dito ang paglabas ng mga pisikal o mas magandang sabihing mga metaphysical na dokumento. Nabasa ko nga yun. Paulit-ulit na binanggit ang salitang mga aklat. Plural ha? Sabi sa teksto, may mga aklat na bubuksan. At medyo naguluhan ako rito noon una kasi naisip ko, teka lang, kung siya ay isang omniscient o nakakaalam ng lahat na Diyos, bakit kailangan pa ng mga aklat? Hindi ba niya kabisado ang lahat ng nangyari? Naisip mo rin yun? Oo. Parang napaka-archaic naman na kailangan ng lumikha ng universo ng isang celestial filing cabinet o bookkeeping system para lang maalala kung anong kasalanan ng ginawa ni Juan noong taong 1995. Marami talagang nagtatanong niyan pero ang sagot ay nakaugat sa mismong kalikasan ng hustisya. Ang pagbubukas ng mga aklat na ito ay hindi para tulungan ng memorya ng Diyos. Ang kanyang kaalaman ay buo na at perpekto bago pa man magsimula ang paglilitis. So para kanino yung mga aklat? Sa halip, ang mga aklat na ito ay bubuksan para maging hindi matutulan at walang dudang ebidensya para sa mga mismong hahatulan at sa lahat ng nanonood. Ang nilalaman ng mga aklat na ito ay ang eksaktong record ng bawat iniisip, bawat palihim na motibo, bawat desisyon at bawat aksyon ng lahat ng taong nabuhay mula kina Adan at Eva. Ang layunin nito ay transparency. Para walang makalusot? Tama. Kapag ibinaba ang hatol, walang sino man ang makakapagsabi na, "Sandali, hindi patas yan, hindi mo nakita ang buong kwento ko." Makikita ng lahat ang buong kwento. Kaya pala, ito ay para patunayan sa mismong akusado na makatarungan ng hatol. At may isa pang detalye na nakuha ko mula rito na sobrang bihirang pag-usapan sa mainstream na pag-unawa sa langit at impyerno. Ang mga record pala sa aklat na ito ang magiging basehan para sa iba't ibang antas o tindi ng walang hanggang parusa. Ang tinatawag na degrees of punishment. Oo, degrees of punishment. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng pass or fail na pare-parehong parusa sa lahat ng babagsak. Oo, kasi ang katarungan ay nangangailangan ng proporsyon.
Ang parusa ng isang taong naging diktador at pumatay ng milyon-milyong tao ay hindi magiging eksaktong kapareho ng parusa ng isang taong namuhay ng tahimik ngunit tinalikuran ng Diyos. Pareho silang hiwalay sa Diyos, ngunit ang bigat o tindi ng kanilang nararanasan ay direktang nakatali sa dami at bigat ng kanilang mga gawain nakasulat sa mga aklat na iyon. Kaya binibigyang diin ang mga aklat ng mga gawa. Pero bukod dyan, sa mga aklat na plural, may isa pang natatanging aklat na nakatawag ng pansin ko, ang tinatawag na aklat ng buhay. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Kasi, kapag naririnig natin ang tungkol sa paghuhukom, lalo na sa kultura nating mga Pilipino, ang madalas na naiisip ng tao ay may cosmic na timbangan ng Diyos. Yung parang kaliskisan ng mabuti at masama? Eksakto. Ilalagay sa isang kamay ang mga mabubuti mong gawa. Yung pag-donate mo sa charity, pagiging mabait sa kapitbahay, pagtulong sa mga sakuna. Tapos, ilalagay sa kabilang kamay ang mga masasamang gawa. At kung mas mabigat ang mabuti, pasok ka sa langit. Pero nang suriin natin ang tekstong ito, hindi iyon ang mekanismo na inilalarawan. Wala palang timbangan. Wala talagang timbangan ng mabuti laban sa masama sa sistemang ito. Ang aklat ng buhay ay may ibang-ibang funksyon kumpara doon sa mga aklat ng mga gawa. Ang aklat ng buhay ay walang itinataal ng mga aksyon. Wala itong listahan kung gaano kakabait o kasama. Wala? Ano yung laman niya? Naglalaman lamang ito ng mga pangalan, ang mga pangalan ng bawat individual na tumanggap at nagtiwala kay Kristo. Ang nakakagulat sa teolohiyang ito ay ang katotohanang ang iyong destinasyon, kung makakasama mo ba ang Diyos o maitatapon ka sa lawa ng apoy, ay hindi nakadepende sa nilalaman ng mga aklat ng gawa. Nakadepende iyon ng buo kung nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Wait, para mas ma-visualize natin to, isipin natin na nasa isang napaka-ikpit na corporate audit ka. Pinapatawag ka ng Board of Directors. Ang nag-iisang dokumento na magdedetermina kung mananatili ka sa kumpanya o sisintehin ka ay ang master list ng mga empleyado. Yan yung aklat ng buhay. Magandang example yan. Diba? Kung pagtingin nila sa listahan at wala doon ang pangalan mo, tapos ang usapan, tanggal ka. Ngayon, itatanong mo, para saan pa yung mga CCTV footage ng buong taon, yung logbook at yung mga performance review? Yan naman yung mga aklat ng gawa. Ilalabas at ipapanood sa iyo ang CCTV footage hindi para bigyan ka ng promo dahil may mga araw na nagtrabaho ka ng maayos, kundi para ipakita sa iyo ng malinaw kung gaano karaming patakaran ang nilabag mo. Para patunayan. Oo, upang patunayan na makatarungan lang, talaga na hindi ka kasama sa master list at nararapat kang matanggal. Napakagandang paraan iyan para paghiwalayan ng dalawang uri ng ebidensya. Ang aklat ng buhay ang nagbibigay ng hatol ng kaligtasan batay sa biyaya, habang ang mga aklat ng mga gawa ang nagtatakda ng sukat ng hatol batay sa perpektong hustisya para sa mga taong piniling tumayo sa kanilang sariling merito. At ito ngayon ang maghahatid sa atin sa mismong pagpapatupad ng sentensya. Pagkatapos ibaba ang hatol, ano ba talaga ang parusa? Oo nga, kailangan nating pag-usapan ang mismong execution ng sentensya. Habang binabasa natin ang teksto, may isang linya na nakakapagtataka. Sabi roon, ang kamatayan at Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Teka, nag-pause ako rito. Paano mo itatapon ng isang konsepto tulad ng kamatayan sa loob ng apoy? Medyo mahirap intindihin nung una, Oo. Ang apoy kasi, isa itong reaksyon na sumusunog ng mga materyal na bagay. Ang kamatayan ay isang pangyayari o estado. Paano ba susunugin ang isang abstract na konsepto? Ano ba itong kamatayan at Hades na ito? Kung titingnan natin ito sa mababaw na modernong pag-unawa, mukha nga itong nonsense. Ngunit may tsakangang ibig sabihin ng mga terminong ito sa orihinal na konteksto ng teksto. Dito, ang kamatayan ay hindi isang abstract na ideya. Tumutukoy ito sa realidad ng mga pisikal na katawan na nakahimlay sa mga libingan sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng dagat. Yung literal na bangkay natin. Oo. Ang Hades naman na sa kulturang Griego ay ang daigdig ng mga patay ay tumutukoy sa lugar kung saan nananatili ang mga kaluluwa o espiritu ng mga taong namatay na at hinihintay ang paghuhukom. Kaya pala magkahiwalay silang binanggit. Yung isa para sa pisikal na labi
yung isa para sa kaluluwa. Ibig sabihin, sa araw ng paghuhukom na ito, inilalarawan ng teksto ang isang nakakapanindig balahibong reunion. Isang muling pag-iisa. Pag-iisahin muli ang espiritu na galing sa Hades at ang ibinangong pisikal na katawan mula sa kamatayan o sa libingan. Sabay silang haharap sa trono, hindi bilang mga multo o floating spirits, kundi bilang isang buong nilalang, katawan at kaluluwa. At bakit kailangang buong nilalang? Dahil ang tao ay nagkasala gamit ang kanyang pisikal na katawan at kanyang kaluluwa, kaya nararapat lamang natanggapin niya ang hatol at parusa ng buo rin. At ang parusang iyon ay ang tinatawag sa teksto na ikalawang kamatayan, kung saan ang buong tao ay itatapon sa lawa ng apoy. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, kailangan nating tanggalin ang nakasanayan nating definition ng kamatayan. Paanong tanggalin? Sa modernong mundo natin kasi, iniisip natin ang kamatayan bilang cessation of existence. Kapag namatay ang tao, parang pinatay lang ang switch ng ilaw, tapos wala na. Burado na ang kamalayan. Ngunit sa teolohiya ng Biblia, ang kamatayan ay hindi pagkawala. Ang kamatayan ay laging nangangahulugang paghihiwalay o separation. Paghihiwalay. Tulad nung unang nangyari kina Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Sabi kasi ng Diyos sa kanila na sa araw na kumain sila ng prutas, tiyak na mamamatay sila. Pero di ba nabuhay pa sila ng daan-daang taon physically pagkatapos noon? Oo, nagkaanak pa nga sila. So ang naranasan nila nung araw na yun ay ang unang kamatayan, ang espiritual na pagkakahiwalay mula sa presensya ng Diyos. At nang tumigil-tumibok ang puso nila makalipas ang maraming taon, iyon naman ang pisikal na paghihiwalay ng kaluluwa at katawan. Napakagandang pagbubuod. Iyan ang unang kamatayan na nararanasan ng lahat ng tao. Habang nandito pa tayo sa lupa, kahit nahiwalay tayo ng espiritual sa Diyos dahil sa kasalanan, nakakaranas pa rin tayo ng kanyang common grace o pangkalahatang biyaya. Nakakakita pa rin tayo ng magandang sikat ng araw, nakakaranas ng pag-ibig, nakakatikim ng masarap na pagkain, nakakaramdam ng kagalakan. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Yun pala yun. Ngunit ang ikalawang kamatayan na mangyayari pagkatapos ng paghuhukom ay ang pinal at walang hanggang pagkakahiwalay sa lahat ng koneksyon sa Diyos. Patuloy na iiral ang tao, buo ang kamalayan, ngunit ganap na tinanggalan ng anumang kabutihan, awa, pag-ibig o liwanag na nagmumula sa lumikha. Kaya ano ba talagang ibig sabihin nito? Kasi ang pag-uusap tungkol sa isang literal na lawa ng apoy, sa walang hanggang parusa at sa kumpletong pag-alis ng lahat ng kabutihan ay mabigat. Natural na magdadala ito sa atin at malamang sa iyo na nakikinig na yon sa isang malalim na philosophical na katanungan tungkol sa moralidad. Ano ba yung madalas itanong dyan? Ang daming nagtatanong na, ano bang klaseng Diyos ang gagawa nito? Hindi ba't purong kalupitan iyon? Bakit hindi na lang i-rehabilitate ang mga tao? Bakit hindi na lang palampasin ang kasamaan pagkalipas ng 1,000,000 taon sa impyerno? Di ba itinuturo na siya ay isang Diyos ng pag-ibig? Iyan ang pinakasentrong philosophical na tension na kinakaharap ng sinumang nag-aaral nito. Tinitingnan natin ang mga katangian ng Diyos at parang nakikita natin silang nag-aaway. Sa isang banda, alam nating siya ay perpektong makatarungan at may matuwid na poot laban sa kasalanan. Righteous wrath, kumbaga. Tama. Sa kabilang banda, siya ay punong-puno ng pag-ibig, awa, at mahabang pagtitiis. Bilang mga limitadong tao, parang hindi natin kayang ipagkasya ang dalawang konsepto sa iisang isipan. Paano mo paparusahan ng walang hanggan ang nilalang na sinasabi mong mahal mo? O nga para bang sa utak natin, kapag pinili mong maging makatarungan, kailangan mong isantabi yung pag-ibig. At kapag pinili mong magmahal at magpatawad, parang kailangan mong ibaluktot ng konti ang hustisya. Pero sa isang perfecto at infinite na nilalang, walang ganyang tensyon. Hindi niya kailangang isakripisyo ang isang katangian para pairali ng isa. Subukan nating isipin ng alternatibo. Kung sa dulo ng kasaysayan ay sasabihin ng Diyos, sige, kalimutan na natin ang lahat. Ang Holocaust, ang mga pang-aabuso sa mga bata, ang mga walang awang pagpatay,
pinapatawad ko na kayong lahat ng walang parusa. Magiging mabuti ba siyang Diyos? Hindi. Hindi talaga magiging isa siyang kasabwat ng kasamaan, magiging isa siyang hukom na walang pakialam sa bilyon-bilyong biktima na sumigaw ng katarungan. Ang kanyang perpektong hustisya ay humihingi ng kabayaran. Ginawa na ng kanyang pag-ibig ang pinakasagad na paraan para makatakas ang tao. Yung mismong hukomang nagbayad ng parusa at nag-ulok kay sulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ngunit kapag iyon ay patuloy na tinanggihan, ang taying natitira na lamang ay ang kanyang dalisay at walang bahid na hustisya. Ang bigat nun. Ang ideya na ang hustisya ay hindi kalupitan, kundi ang pinal na pagtatama ng mali. May isang visual analogy mula sa mga theological na pag-aaral tungkol dito na tumulong sa akin na lubos na maunawaan ng bigat ng parusang ito. Ano yun? Isipin mo ito ha. Ipagpalagay natin ng average lifespan mo ay 60 taon. Pwedeng ilarawan ito gamit ang 60 maliliit na bato na hawak mo sa iyong kamay. Bawat taon na lumilipas, gagastusin mo ang isang bato. Ibibitaw mo ito hanggang sa maubos ang lahat ng 60. So, mauubos din talaga yung bato. Mauubos. Talaga. Ngayon, ilatag mo ang mga batong yon at ikumpara mo sa isang linya na kumakatawan sa kawalang hanggan. Isang linya na hindi tumitigil, na umiikot sa buong universo at patuloy pa rin ng walang dulo. Ang 60 bato ay hindi man lang aabot ng 1 milimetro kumpara sa linyang iyon ng eternity. Napakaliit. Sobrang liit. At ito ang nagpapabigat sa konsepto ng hatol. Ang mga desisyong ginawa natin gamit ang napakakonting batong iyon sa napakaikling buhay na ito ang magdidikta ng tuluyan kung saan at paano tayo tatayo sa linyang iyon na walang dulo. Napakalakas ng metapora ng mamabato dahil ipinapakita nito ang gravity ng malayang pagpapasya o free will. Sa pamamagitan niyan, maaalala natin ang isa sa pinakasikat at pinakamabigat na sermon sa kasaysayan, ang Sinners in the Hands of an Angry God ni Jonathan Edwards noong 18th century. Pamilyar ako dyan. Diba? Ang sermon na iyon ay madalas binabatikos dahil sa tindi nito, ngunit nakuha ni Edwards ang eksaktong teolohiya ng Apokalipsis 20. Inihalin tulad niya ang tao sa isang gagamba na nakabitin sa isang sinulid sa ibabang mga apoy at ang tanging pumipigil para hindi ito mahulog ay ang simpleng awa at pagtitiis ng Diyos. Ginamit niya ang imaheng ito para sirain ang ilusyon ng tao na kaya niyang kontrolin ang kanyang destinasyon. Para gisingin sila. Eksakto. Ipinaalala niya na sa oras na maubos ang panahon ng pasensya, tanging ang perpektong bigat ng hustisya na lamang ang mararanasan. Ito ay nakakapangilabot, oo, pero iyon ang layunin nito, ang gisingin ng tao bago pa dumating ang paghuhukom na iyon. At doon natin makikita kung bakit mahalaga ang lahat ng detalyang pinag-usapan natin. I-recap ko lang sandali ang masusing talakayan natin para malinaw sa atin ang buong larawan. Ang Great White Throne Judgment ay hindi isang negosyasyon. Ito ang pinakahuling yugto ng kosmikong hustisya. Ang mga aklat ng mga gawa ay nariyan, hindi para magsalba kundi para magsilbing hindi matutula ng preba ng kasalanan at para magtagda ng antas ng parusa. At ang aklat ng buhay. Oo, ang aklat ng buhay naman ang nag-iisang basehan ng kaligtasan. At ang resulta para sa mga wala sa aklat na iyon ay isang literal na muling pag-iisang katawan at kaluluwa upang sabay na harapin ang ikalawang kamatayan. Ang tuluyan at walang hanggang pagkakahiwalay sa presensya at kabutihan ng Diyos. Walang apela, walang ikalawang pagkakataon, pinalikang katotohanan. Naglalabas ito ng isang mahalagang tanong. Isipin mo kung paano natin tinitingnan ang hustisya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Madalas kapag nanonood tayo ng balita, galit na galit tayo. Nagpoprotesta tayo, nagtitweet tayo, at patuloy tayong sumisigaw ng hustisya para sa mga maling nagagawa sa ating lipunan. Gusto nating maparusahan ang mga corrupt, gusto nating makulong ang mga kriminal. Awaw na awaw tayo sa katarungan. Totoo yan, lalo na kapag aping-api yung pakiramdam natin. Perpekto, pinal at walang hanggang hustisya sa kosmikong antas, kung saan wala nang makakatakas at lahat ay hahatulan ng tumpak, bigla tayong kinakabahan, bigla tayong umaatras, nag-aalinlangan, at minsan ay tinatawag pa natin itong kalupitan ng Diyos. Bakit kaya ang kalikasan ng tao ay uhaw na uhaw sa hustisya sa ating maikling buhay dito sa lupa, ngunit labis na natatakot sa konseptong ito kapag inilapat na sa sukatan ng kawalang hanggan at itinutok na sa ating sarili?
Mabigat na kaisipan yan. Gusto natin ng walang kompromisong hustisya kapag tayo ang biktima, pero natatakot tayo sa perpektong hustisya kapag na-realize natin na tayo rin pala ay pwedeng umupo sa silya ng akusado. At babalik tayo doon sa imaheng inilatag natin sa simula, yung mismong mga pader, sahig at kisame ng kalikasan na sinusubukang tumakas palaya sa hukom dahil hindi nila kayang dalhin ang bigat ng ganap na hustisyang iyon. Isang imahe na sana ay tumatak sa isipan mo habang pinag-iisipan mo ang iyong sariling posisyon sa mga konseptong ito. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa isa na namang malalim na paghimay ng mga mapanghamong ideya at teksto. Hanggang sa muli nating pagtuklas ng kaalaman.